Kinuwestiyon ng isang dating kongresista kung bakit ibang tao ang hinahabol ng Marcos Jr. administration sa laban nito kontra korupsyon sa anomalya sa flood control. Si MJ Mondihar sa report. Pagkalapag pa lang sa NAIA Terminal 3, posas agad ang sinalubong ng mga otoridad kay retired Air Force Major General Romeo Poquis. Nahaharap si Poquis sa kasong inciting to sedition dahil sa mga puna nito sa isyu ng korupsyon sa Marcos Jr. government. Agad namang nakapagpiyansa si Poquis noong January 5 dahil bailable ang kanyang kaso. Ngunit para kay dating Congressman Mike Defensor, tila maling tao ang pinagbubuntanan ng galit ng pamahalaan. Itong tao na nagiging kritikal, nagtatanong, nagsasalita, kini-question yung mga nangyayari, ang inyong kakasuhan at pupusasan nyo. Nagugat ang kaso ng dating general sa umunoy panawagan nito sa Armed Forces of the Philippines na ma-withdraw ng suporta sa gobyerno. Sa isang pahayag, iginit ng AFP na legal ang pag-aresto kay Poquis at ito'y naaayon sa rule of law. Ayon sa AFP, bagamat ginagarantiyahan ng saligang batas ang freedom of expression, may hangganan raw ang karapatang ito, lalo na kung may panawagan na maaaring magdulot ng kaguluhan o paglabag sa batas. Pero para kay Defensor, hindi ang legalidad ng pag-aresto ang pangunahing issue, kundi bakit mas mabilis ang aksyon laban sa mga kritiko kaysa hulihin ang mga totoong mastermind sa flood control anomaly. Ako kahit hindi sundalo, naramdaman ko to, bakit gagawin mo sa isang general yun na nagserbisyo sa gobyerno, nagsakripisyo, nagbigay ng magandang serbisyo sa ating bansa, tapos nagsasalita lang at nagtatanong, sabihin mo na nga, na critical siya sa gobyerno, sinasabi niya, magnanakaw ang mga nasa gobyerno. Ikukulong mo, general, na ipapahiya mo, ang gusto mo talaga ipakita sa airport pa lang, sasalubugin mo, pupusasan ninyo? Giit pa ng dating congressman, sa halip na habulin ng mga personalidad na makasasagot sa anomalya ay iba ang kinakasuhan ng Estado. Bilyong-bilyong piso ang sangkot sa mga substandard at ghost flood control projects na siyang dahilan ng matitinding pagbaha sa maraming lugar sa bansa nitong nakaraang taon. Sa loob ng termino ni dating Public Works Secretary Manny Bonoan ang mga kwestiyonableng proyekto. Unahin na natin, si Secretary Manny Bonoan, agency niya yung pinag-uusapan sa flood control corruption, pinakawalan. Yung mga contractors, sinabi nila noon may 67. May kinasuhan ba? Wala. Hindi naman naniniwala ang dating kongresista na magkakaroon ng hustisya ang anomalya dahil hindi pinatatawag ang mga taong may personal knowledge sa issue. Sa halip, hanggang kay dating Congressman Zaldico na lamang hihinto ang investigasyon na ilalaglag bilang mastermind sa flood control anomaly. Kasama sila Executive Secretary Bersamin, itinuro ni Yusek Bernardo, itinuro si Secretary Amina Pangandaman, nasaan? Nasa laya, walang kaso. 'Di ba? Ito yung mga halimbawa na kung bakit nagagalit yung tao. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.